Okay, so, Franz, ito na naman Okay. tayo. Bumalik na Yes. tayo. So, ito ay continuation ng first vision coming forth of the Book of Mormon at itutuloy natin sa pagtatapos how the church was reestablished Okay, on the earth that's right. in this last dispensation. Bago na establish ang church, that was 1830. 1830, April 6, no? Pero bago yan, kailangan importanteng malaman ng tao na nauna ang Book of Mormon bago na-establish ang church. That's right. Very unique yung timeline na yan na makikita natin na, teka muna, mas nauna ang Book of Mormon. Bakit? Kasi doon nanggaling ang instruction paano patakbuhin ng simbahan. Yung simbahan. So, maliban sa instructions ni Joseph Smith, syempre, di ba, napakita sa kanya si Moroni, tapos, for that space of 4 years na, bago na nakuha niyang Book of Mormon, tinrain talaga siya. So, Nag-comments yung translation ng Book of Mormon, natigil dahil nung mawala ni Martin Harris yung 116 pages, no? yung sinabi niya na, sinabi ko sa iyo mo, mawawala. Lambot siya, no? Lambot siya doon. Alam mo Lambot siya, yun, no? merong video ginawa ang church niya nila. Nasa labas si Martin Harris naglalakad. Alam mo, pag may problema, malayo pa lang, makikita mo na eh. Tinanggal ang sombrero. makain yung pamilya, si Joseph Smith. Oo. Silip doon sa bintana. Mukhang Alam mo madilim. yung nagumdum na. Mukhang malungkot. Ayon kay Joseph Smith, sinabi niya na yun ay ang Book of Lehi. Yun ang Book of Oo, Lehi. ang Lehi, no? Oo. Ngunit, nawala man yun. Alam mo ba, tinangka pa rin na subukan ni Joseph Smith na i-retranslate yung lost 116 pages. Yun ang something Oo. na pwede nating pag-isipan na Diponder. Oo. Kasi nung sinabi niya na, okay, you can resume your translation. Ang unang dapat na hindi mo maisip is i-retranslate. I-retranslate. Pero Kasi naisip, talagang gagamitin yun, i-alter yun para ilaban against sa'yo. oo. Kaya inutusan siya ng Diyos na huwag na itong i-retranslate dahil nga Gagawin hahanapan ganun. ka ng butas ng Exactly. kalaban. Kukumparahin yan, maaaring may baguhin sila doon. Oh, hindi totoo yan. Ba't pabago pa ako yung translation mo? Oo. Hindi naisip ni Joseph Smith yun. Oo. Tinanong niya eh. I-translate ko mo ba? Sabihin sa kanya ng Lord, sabihin mo nga ulit yung sinabi mo. Bilang normal lang na tao, di ba? Na nagkakamali. So, gusto mong bumawi sa pagkakamali mo. Na ma-fix That's yun. right. Akala mo, by retranslating the lost 116 pages manuscript will fix the problem. That's right. Hindi. pa. Ano sabi ng Diyos? Carry on with the Carry on with the translation. translation. Ngayon, alam mo yung gold plates na yan, hindi natin alam yan, na niready na pala ng Diyos yan, bago pa nangyari yung 116 pages na nawala. That's Yun ang right. something na pwede natin ngayon pag-isipan. Ready na ang Lord. Ibig sabihin, alam ng Lord yung mangyayari yun. Mangyayari yan. Hinayaan lang niya si Joseph Smith mag-isip at ma-experience yun. Gagawin natin ngayon, balikan natin yung kay Martin Harris, yung tungkol doon sa I cannot read a sealed book. Dito lang natin mapapakita, Franz, na totoo talaga yung account ni Martin Harris. Oo. At si Martin Harris, para sa mga members ng church, na bugbog talaga siya kasi nga doon sa pagkawala ng 116 pages. Si Martin Harris ay malaki ang naging partisipasyon. Ay, oo. Kasi parang nakikita lang nila Kuya Jack kay Martin Harris is makasalanan siya. Ang laki ng ginawa niyang pagkakamali dahil nawala yung sinisisi siya. Yung sisi nila, Pero hindi nila nakikita yung good na contributions nagawa niya. ni Martin Harris. Oo. I-build up natin si Martin Harris ng konti, para naman marespeto natin siya. Maliban sa siya ay may maraming nagawa, isa siya sa Oo. mga 3 witnesses na totoo yung gold plates. Dito sa 2 Nephi chapter 27. Book of Mormon na po yan. Yes. Kaya natin gino-quote na sa Book of Mormon kasi ini-introduce na namin sa inyo kung ano yung laman ng Book of Mormon. Yes. Sabi sa 2 Nephi chapter 27, verses 6 hanggang 10. Okay. And it shall come to pass that the Lord God shall bring forth unto you the words of a book, and they shall be the words of them which have slumbered. And behold, the book shall be sealed, and in the book shall be a revelation from God, from the beginning of the world to the ending thereof. Wherefore, because of the things which are sealed up, the things which are sealed shall not be delivered in the day of the wickedness and abominations of the people. Time out, yan yung great apostasy. Hindi yan lalabas sa oras ng mga Ng kasamaan kasamaan. at mga rumal-dumal
ng mga tao. Ah, Hindi talaga siya nakalabas. sa walang paniniwala ng mga tao. Exactly. Oo. May kuryenteng nakabantay lang. Oo, tama. Nakuryente si Joseph Smith. Ito, pagpapatuloy, wherefore the book shall be kept from them. May tatago talaga ang libro. So pakituloy, Kuya Jack, dito sa verses 9 and 10. Now, bago ko ituloy this is about 559 to 545 BC. Oo. Yun na yung nangyayari dyan. Bago ipanganak si Jesus Christ. Exactly. Oo. Very important ang mga prophecies. Si Nephi, nagsabi na siya around 559 BC about sa prophecy na yan. So basahin ko But the book shall be delivered unto a man, and he shall deliver the words of the book, which are the words of those who have slumbered in the dust, galing sa ilikabok, sa ilalim ng lupa, and he shall deliver these words unto another, para sa isa pang tao. But the words which are sealed, he shall not deliver, neither shall he deliver the book, for the book shall be sealed by the power of God, and the revelation which was sealed all be kept in the book until the own due time of the Lord, and they may come forth, for behold, they reveal all things from the foundation of the world unto the end thereof. Sa verse 15, parang nakita na ni Nephi kung anong mangyayari dun sa book na yon. Parang nakita ninyo nung nangyari doon kay Martin Harris. Take note 559 BC to 545 BC nangyari itong kay Nephi. So kung sa Book of Mormon titingnan mo ang timeline, halos 600 years. Oo. So 1,800 plus 600, bubunan naman tayo sa mga 2,400 ba? Years. Ibig sabihin, yung layo ng distansya ng ano na yan, sa prophecy na yan, kung titignan natin ang Book of Mormon, nakita ni Nephi kung anong mangyayari paglabas ng gold plates na yan. Oo. So, si Martin Harris sabi niya, may kakilala ako, daling ko doon sa mga marunong magbasa. Kukunin niya yung karakter para pa-check niya kung totoo yun. Oo. At anong nangyari doon? Nagkapunitan sila ngayon ng certificate dahil gawa ng sinabi niya na, teka muna Martin, paano nakuha ito ng bata yung gold plates? Sabi niya, may anghel na nagpakita sa kanya. Pahiram nga ako ng certificate. Doon pinunit niya yung certificate. Ayun, doon niya. Dahil hindi siya naniniwala na sa mga ministering of angels sa panahon niya yun. Exactly. So, sinabi ngayon niya kay Martin Harris, Martin, dali mo sa akin yung plates na yan. Ako ang magbabasa. Oo. Ako mag-translate Anong niya. sagot ni Martin? Nakasarado nakasealed. Sealed eh. Ano sabi niya? I cannot read the sealed book. Oh, hindi ko kaya magbasa ng nakasara. Ngayon, basahin natin sa second Nephi. Nakita na ito ni propetang si Nephi. No, sa 2 Nephi chapter 27 verse 15. Okay. No? Sabi dito, but behold, it shall come to pass that the Lord God shall say unto him, to whom he shall deliver the book, take these words which are not sealed, and deliver them to another, that he may show them unto the learned, saying, read this, I pray thee. And the learned shall say, bring hither the book, and I will read them. Oh, di ba sabi niya, dali mo sa akin para mabasa ko. Oo. Pagpapatuloy, 16 hanggang 17, now, because of the glory of the world, and to get gain will they say this, and not for the glory of God. And the man shall say, I cannot bring the book, for it is sealed. Hindi lang. This And is the man shall say, sino yung man na yan? Si Martin Harris. Sinabi ni Martin Harris, hindi ko madadala rito dahil nakasil Nakasil. yun. Oo, nakasil yun. So, sumagot naman sa verse 18, Ano sabi? then shall the learned say, learned, ibig sabihin, Yung marunong Marunong. na tao. matalino, Talino. professor, no? Mm. I cannot read it. I cannot read it. Kasi nga, selyado. Silyado. Seal. So, sabi ni Nephi, nakita niya na darating ang panahon na si Martin Harris, idadalhin niya yung kapiraso na Egyptian character, dadalhin niya kay Professor Anton, Oh. Charles Anton. Ngayon doon sila ngayon nagtuos sila doon dahil nagkapunitan ng certificate to certify na yun ay totoong characters. Hiniram niya Oo. Pinunit niya sa harap ni Martin Harris. Hindi matanggap eh. Ang mali niya doon, naalala ni Martin Harris,
Bakit mo pupunitin kung hindi naman totoo yung buhok mo? Certified, ibig sabihin. Kaya pumunta siya naman kay Samuel, Oo, nagpa-second opinion naman siya. second opinion siya, which is napatunayan na totoo talaga. Oo. Merong prophecy na yon na nakita ni Nephi 2,400 years in the making. Grabe, ang Grabe, layo, ha? nakita niya. End to end eh. End to end sa kanila. Oo. Pero ba, may trivia din tayo, no? Mm. Base sa pagbabasa natin ng church history. Alam mo ba itong asawa ni Martin Harris, na si Lucy Harris, ay nag-organize siya ng grupo ng mga tao, no? Para in opposition, no? Against Joseph Smith. Ang galit talaga niya kay Joseph Smith, ano? Kasi Oo. pero ang pinag-uusapan, mayaman si Martin Harris. Eh. Kasi si Martin Harris, biruin mo, nagbenta siya ng 150 acres, ng hectares, ng lupain niya, no? Nakasakal ka doon bro ah. Acres! Okay. So alam mo ba Kuya Jack na nagbenta si Martin Harris ng 150 acres ng lupain niya para lamang sa printing or publishing ng Book of Mormon. Grabe naman ang kanyang devotion dyan. Palagi ko bumabawi siya. Grabe yung ginawa niya. Winala niya yung 116 pages eh. Pero ganun, anong motivation ni Martin Harris? Bakit siya gagastos ng ganun kung wala naman siya mapapala dito na halimbawa, yaman. O, kasi ibang mga simbahan, nagtatayo lang naman sila simbahan para yumaman. Nagtataka lang ako Diba? kasi yung story na yan, natigil sila ng halos isang taon. 10 months, ano? Oh, 10 months. Nung simula, nung si Joseph Smith ay napagbawalan dahil gumuho yung mundo nila dahil sila ay nakawala ng 116 pages. Si Martin Harris, sigurado, naramdaman din niya yung pagalit ng Diyos. Eh, no? Oo. Wala tayong magagawa ngayon. Tala, magtrabaho tayo sa labas, magkontrato na lang tayo. Pero bakit buo pa rin ang loob ni Martin Harris na tulungan si Joseph Smith pagkatapos? Kasi nag-comment sila ng kanilang translation 10 months after. Oo. May kumatok na tao dun sa kanila. Oo. Yun yung story na yan. Nakuha ko din natin. 1829. We will be unfolding. Kailan yan? 1829, no? April 5, ha? That's right. Ia-unfold natin ngayon yung history na. Ia-unfold natin ang history talaga kung ano nangyari. April 5, 1829, merong taong dumating doon sa pintuan ni Joseph Smith. Ayun. Pagbukas niya, Si Oliver Cowdery. Oliver Cowdery. Oo. Kaya itong mga friends, kung kilala niya ito si Joseph Smith. Complete stranger talaga siya kay So, Joseph hindi Smith. niya kilala si Hindi Joseph niya Smith. talaga. Ngayon, si Oliver Cowdery nagkaroon ng interest because he's heard so much about the gold plates at yung work na ginagawa nila Joseph Smith. So, determinado lang talaga siyang malaman kung ano yung itsura nun. Oo. At saka curious siya. Teka muna, bakit kumalat? Hindi kilala ni Joseph Smith. Walang social media. Paano Wala. niya nalaman na may gold plates? Ang bilis ng chismis. Madaldal ang tao. Ang bilis ng chismis. Madaldal. Pag oo. ginto ang pinag-usapan, kalat hanggang buong mundo. Hindi kilala ni Joseph Smith si Oliver. Pero Hindi niya kilala. si Oliver, kilalanan niya yung pamilya ni Joseph Smith. Dahil parang naging nagkasama sa isang neighborhood. So, nakilala niya yung pamilya ni Joseph Smith. Tapos, after niyang dumating, 2 days after, nag-comment sila ulit. 2 days ng after. translation. Oo, hindi niya alam. Nahulog. Gagawin na siyang scribe ni Joseph Smith. Oo. Nahulog agad ang loob ni Joseph Smith pagkatiwalaan si Oliver Cowdery. Which Bilis, is no? very trustworthy naman si Oliver Cowdery is Oo. the rest of the history. Balik tayo dun sa ating, kung sa ating iniwan. Kung ano yung ating iniwan kanina. Tanong ni Joseph Smith. Kukoments na sila eh. Oo. I-translate ko ba ulit? Yun yung tanong na yun. I-translate ko po ba ulit yung 116 pages? Which is the Lord answered him to not retranslate the lost 116 pages. Gawa ng manuscript. Dahil maaaring gamitin ito ng kalaban para hanapan siya ng butas kapag tinranslate niya ito. Maaaring humanap ng mali ang kalaban para mapatunayan na bulaan siya na propeta. yun ang paiikutin niya nun. So hindi magwawa. Matalino ang Diyos. Matalino ang Diyos. Matalino ang Diyos. Paano siya naging matalino? Kasi alam ng Diyos, bago pa mangyari yan, 2,400 years before. bago mangyari yan, ready na siya. Yung pala yun, ginawa ni Nephi ang set of another plates, gold plates. Tingnan mo Oo. dito sa record natin After nilang mag-commence, mag-translate,
They just found out na meron palang pamilya na lalabas galing sa Jerusalem. Doon lang nila nalaman. Oh, yun na yung start. Yun na yung start eh. Dito naman natin malalaman na meron pala dito ang prophecy tungkol doon sa nangyaring preparation ng Lord para sa mawawalang 116 pages. Oh. Galing, no? Bigay mo nga sa atin, Franz. Okay, chapter 9. 3. Okay. 3. Now, si Nephi, hindi pa siya propeta Anak ni dyan. Lehi. Anak ni Lehi yan. Ang propeta yan si Lehi. Nevertheless, I have received a commandment of the Lord that I should make these plates for the special purpose that there should be an account engraven of the ministry of my people. So, diyan sa kwento ng 1 Nephi chapter 19, pinag-uusapan natin yung plates of Nephi. Yes. Paano nila pinapile, paano nila yan pinagsama-sama, paano nila yan ginagawa yung plates na yan. Oo. So, he created 2 plates, Which are the large plates and the small smaller plates. plates. Sabi diyan sa chapter 9, Nephi makes 2 sets of records. Each is called the plates of Nephi. Yes. Okay? The larger plates, okay? which contains the secular history. Mhm. At yung small plates naman ay naglalaman ng sacred things. Secular, ibig sabihin government, Yes. pamumuhay ng tao, Oo. yung kanilang agriculture, Oo. yung kanilang paano sila nabubuhay. Komunidad nila. Oo. Oo. Religion naman, nandoon naman sa isang plates na yun. So, Oo. si Nephi, gumawa siya ng isang bagay na naka-receive siya ng commandment galing sa Diyos na isang bagay na hindi niya maintindihan pero ginawa niya. Yun ay yung dito sa verse 5. Ayan o. Sinabi Okay. niya dito, wherefore the Lord hath commanded me to make these plates for a wise purpose in Him, which purpose I know not. Hindi niya alam yung dahilan kung bakit pinagawa pa siya ng another set of plates. So, ibig sabihin, ito yung something na pwede nating i-ponder talaga, brothers and sisters. Eh. Kasi yung nawalang 116 pages, nagtataka si Nephi, alam niyang meron na yon eh. Oo. Okay, so balik tayo doon kay Nephi. Alam niya na may 116 pages. Una, after ng 116 pages na worth na yon ng plates, inisip niya, bakit ako binigyan ng commandment na gumawa pa ako ng isa pang plate? Di ba? Diba? So, Para sa something na hindi ko maintindihan. purpose na hindi niya alam talaga. Alam mo, Oo. pag tinignan mo yung Franz, yung sa verse 3, kung titingnan mo, for a special purpose, i-cross-reference natin sa Doctrine and Covenants. Tingnan natin doon sa heading, kasi cross-reference tayo. Oo. Papasok yan doon sa kanyang cross-reference. Revelation given to Joseph Smith, the prophet, at Harmony, Pennsylvania, 1828 of July 1828, relating to the loss of 116 pages of manuscript translated from the first part of the Book of Mormon, which are called the Book of Lehi. The prophet had reluctantly allowed these pages to pass from his custody to Martin Harris, to that of Martin Harris, who had served a brief period as scribe in the translation of the Book of Mormon. The revelation was given through the Urim and Thummim. Sure tayo ngayon, yun yung purpose kung bakit ginawa ni Nephi Iba yun. yung another set of plates. Exactly. Yes. Para kapag nawala yung 116 pages, ready ang Lord na may pamalit siya doon. Alam ng Diyos na mangyayari at mangyayari. Sabi kasi ni Joseph Smith, comments na tayo. Ready na tayo ulit. Tanangin ko muna ang Lord, Lord, gawin ko na ba ulit i-translate yung 116 pages? Gawin ko po ba ulit? Hindi. Kasi nga, ready na ang Diyos. Gawa ng 2,400 years, ni-ready na ni Bago pa Nephi. mangyari yan, bago pa mawala yan. May plan B na ako. May plan B na. Maaari ding hindi, kung hindi man mawala, tuloy pa rin ang Tuloy pa rin, ang alam mo. re-establishment ng Church of Jesus Christ. That is something unique dito sa divinity ng Lord eh. Yung kanyang pagiging God. He knows everything. That's how God sees everything. The Yes. bird's eye. Alam niya kung ano yung una, alam niya yung pinagsimulan at Alam niya yung laro. pinakatapusan. Alam niya laro eh. Oh. Alam niya eh. Alam ko kayong lahat pero hindi ko kayo hahawakan. Kaya ako kayo mag-decide. Eh nag-decide siya 3 beses eh. Di ba sinabi na niya? Oo. No. Eh paano kung sumunod sila Joseph Smith sa pang number 1
O, di, O, di wala tayong problema. Walang problema. May book of lihay tayo. Oo. Pero nga, kaya lang, ano ang matututunan naman ng mga tao? So, ang daming kasing natutunan ng mga tao nung nawala ang... Isa sa mga bagay na matututunan natin sa natutunan ni Joseph Smith, Mhm. huwag kang matakot sa tao. Dahil sa desisyon ni Joseph Smith, pwede po namin talagang pahiram kay Martin Harris. Pangalawa, no. Pangatlo, ang kulit mo. Ang kulit mo. Sige Okay, na nga. Sige na nga. Ayan. Natutunan ni Joseph Smith doon, huwag kang matakot sa tao. Pag inutosan ka ng Lord at sinabihan kang no, Do it. magpilitan. Mm. Delikado kapag pinagpilit mo yun. Kaya na lang tong yung asawa ni Martin Harris, gano'n na lang din ang galit, ano? Ay kay Joseph Smith, no? Okay. Dahil siguro dun sa, biruin mo, ubusan sila ng kayamanan para Oo. lamang dun sa bagay na yung asawa ni Martin Harris at mga pamilya niya, hindi man lang nakita. Diba? Yung Dun gold ako- plates mismo, ha? Oo, kasi yung 116 pages nakita nila eh. Oo. Kaya nga nawala eh, nabukasan Oo. nawala. Pero, hindi ko ngayon mawaring maisip bakit buo ang loob ni Martin Harris tulungan si Joseph Smith. Oo. Kasi di ba, dumating sa punto na naggawa ng paraan ng asawa ni Martin, nakasuhan si Joseph Smith. Oo, kakasuhan. So, during hearing, no, si Martin Harris, nag-ano siya ng testimony niya na talagang nagpapatotoo na alam niya na totoo talaga yung gold plates. Bago nangyari yun, syempre, hindi niya pwedeng mag-witness lang siya biglaan. Humingi siya ng ano kay Joseph Smith So, ng ano nag-usap kasi. sila ni Joseph Smith. Oo, lumapit siya kay Joseph Smith at humingi siya ng pabor kung baka pwedeng tanungin ang Diyos, kung baka pwedeng ipakita sa kanya yung gold plates. Kasi nga, Bakit aatin kailangan? siya ng hearing eh. Para patunayan. Gusto niya maging testigo eh. So, ibig sabihin, Laban sa asawa niya. ang gagawin niya yun sa ganung sa punto na gano'n, talagang gagawin niya. Oo. Maglalaban talaga niya. Oo, kasi alam niya, totoo eh. Alam niya yun Oo. kasi doon pa lang kay Ashton, kay Professor Ashton, na-prove na niya na Yes. totoo yun. Eh. Oo. Ngayon, ang problema lang ni Martin Harris, ano ko pagtatanggol Oo. itong gawain natin kung wala akong nakikitang gold plates? Yun. Gusto ko man lang makita. That's why he came up to Joseph Smith inquiring him na mag-inquire sa Diyos. Baka pwedeng ipakita rin kay Martin Harris yung gold plates mismo. Para paglaban ko kayo. Pero sa sagot doon, sa sagot ng Diyos doon, hindi lang isa ang pakikitaan niya ng gold plates, kundi Tatlo. kundi tatlo kasama doon So time out Martin tayo Harris. time out para maintindihan natin na ibig mong sabihin, Franz, itong three witnesses Oo. ay lumabas dahil kakasuhan sila ng asawa ni Martin Harris. Oo. Meron tayong 3 witnesses saka 8 witnesses eh. May naunang 3 witnesses. Three witnesses, Oo. oo. Yung dahilan nitong 3 witnesses ito dahil doon sa kaso ni Martin Harris. Yes, that's right. Yun palang dahilan. Okay. Oo. Grabe, hindi ko na ano yun. So ngayon, sabi ni Joseph Smith, Martin Harris, you are one of the 3 witnesses that the Lord wants to see the that plates. only proves Oo. na totoo yung sinasabi ng Lord doon sa Bible. I-quote po natin sa Bible kasi nga, bakit nung sinabi ni Martin Harris na pwede ba ako mag-witness, nagdasal si Joseph Smith, pagbalik niya, hindi lang ikaw ang maging witness, Martin. Tatlo kayo. Wow, fortunate. No, sabi Oo, ni diba? Martin Harris. Hindi lang pumayag, tatlo pa tayo. Okay. So, 2 Corinthians chapter 13 verse 1. Franz, Oo. basahin mo nga kung ano. Sabi doon, this is the third time I am coming to you. In the mouth of 2 or 3 witnesses shall every word be established. Ang purpose ni Martin Harris kung bakit niya kailangan makita ang Book of Mormon is to establish the word that the gold plates is true. Yung trabaho yun ay totoo. Exactly. Oo. Ngayon, bakit tatlo? Sobra-sobra naman. Oo. Di ba? Hindi. Because it says there, 2 to 3 witnesses, every word shall be established. 2 or 3, oo. May magwi-witness pang dalawa, Diba? maliban sa'yo. Napakagaling, ano? Mm. So, nung nakita nila yan, doon ngayon tinestify ni Martin Harris. Anong sinabi niya? Sabi niya, dun sa hearing, no? Nung ano siya ng oath, sabi niya, this gave Martin Harris the assurance he needed. Sinabi niya, and as to the plates which Joseph Smith professes to have, gentlemen, if you do not believe it,
but continue to resist the truth, it will one day be the means of damning your souls. Ganun katindi. Sa huli na lang tayo magkita-kita. Ganun na lang yan eh. Yung pagkakasabi niya doon, Kasi hindi naman pwedeng sabihin na, hindi naman pwedeng pumiraso si Martin Harris ng gold plate. hindi pa Para pwede. dalhin sa Pag sa jury. binibit niya yung isang piraso ng gold plates doon, ganun lahat ng tao doon. So, Lalaki mata ng tao doon mas doon. tumindi yung testimony ni Joseph, ni Martin Harris, na nakita niya yung nakita niya ang angel at pinakita din sa kanya yung gold plates. Exactly. Ayan. Ganda, no? So, yun lang. Makita-kita tayo sa huling araw. Doon na lang eh. Pero bagaman merong mga nakakalungkot pang mga mga nangyari pa dito after nitong mga pangyayaring ito. Malalaman natin na eventually sila Martin Harris, Oliver Cowdery, David Whitmer ay nag-fall away sa church. Lumayo sila sa simbahan, umalis sila sa simbahan, na-excommunicate sila. Kahit sila ay na-excommunicate umalis sila sa simbahan. Yung kanilang witness, Ang kanilang witness at yung testimony nila buong-buo. buong-buo pa rin. Tama. Hindi sila nag-retract. Samantalang sa iba, mapapansin mo, pag umalis sila sa simbahan, siraan na nila talaga ang simbahan. Hindi tulad ni Charles Anton. Hindi katulad ni Charles Anton. Pero ang certificate, pinulit na, Bitter dininay pa. Napaka-bitter. Pinulit na, dininay pa. Hindi, no? Sila, Martin Harris, included dun sa mga witnesses, Yes. never nilang na-retract yung kanilang testimony, Testimony. tungkol sa Book of Mormon. Yeah. Alam nila, pag yan ay dininay nila, alam nila ang justice ng Lord talagang mapupunta sa kanila. Nakita nila angel mismo. Pinakita sa Oo, kanila. oo. So sinabi ni Martin Harris yan, ayaw niya mapasa kanya yung judgment ng Lord kapag dumating yung mga araw na yun. That's So, right. alam niya yan, kaya hindi nila yan i-deny. Oo. Wala nag-deny eh. So, sa pagpapatuloy, Kuya Jack, no? Nung naging iskriba o tagasulat na si Oliver Cowdery ni Joseph Smith, no? Pagpapatuloy ng translation, di ba nalaman nila na ang Book of Mormon pala ay nagsimula sa pamilya ni Lehi, galing sa Jerusalem. So nalaman nila yon hanggang sa makarating sila doon sa topic ng baptism. Pagbibinyag. Doon nila ngayon nakita ni Oliver Cowdery. May nabanggit doon na power or kapangyarihan. That's right. At tulad na sinabi natin sa mga una nating kwento, si Joseph Smith, hindi siya nabinyagan sa anumang sekta. Simbahan, oo. So si Oliver Tapos Cowdery, siya. curious din yung tao. Oo. Teka muna, ano ito pagbibinyag na ito? Oo. Di ba? So, sabi dito na, dito sa ating tinatranslate, tinuturo nila ang doktrina ng pagbibinyag. So ngayon, Hindi pa tayo nabinyagan na-question nila yun sa mga sarili nila. No? Sa question nila na yun, doon sila napilitan i-inquire ulit sa Lord. Oo. Yun yung beauty ng translation eh. Every translation, pag na-blanko sila. James 1:5, If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given. missionary. Totoo naman yun eh. Pero take note Kuya Jack sorry. Itong time na to, wala pa silang idea na sila yung gagamitin ng Diyos para i-re-establish ang simbahan ng Diyos. Gusto lang nilang malaman yung tungkol sa baptism. Tingnan mo. Joseph Smith had never been baptized for he had not become a member of any church. Oo. As he and Oliver discussed the matter, he resolved to inquire of the Lord concerning the ordinance. Ordinansa yung pagbibinyag eh. Tinanong nila ngayon ang Diyos. Alam mo ang gawain ni Joseph Oo. Smith? Makinig kayo dyan ha, mga nagtatranslate at mga nag-interpret ng Bible. Buti pa itong batang to, 22 years old. Pero 22 na. 22 siya noon. Marunong mag-isip eh. Oo nga no, hindi natin alam yung pagbibinyag na yan. Hindi pa nga tayo nabinyagan eh. Tara, tanongin natin ang Lord. Kayo mga nag-i-interpret dyan, mali na nga yung iniisip ninyo, pinipilit nyo pang i-translate. Mali pa yung paraan ng pagtatranslate Oo, ninyo mali. dahil hindi nyo, nalampasan ninyo, nakaligtaan ninyo, may payo si Santiago. Naku po. Tanungin nyo ang Diyos kung nagkukulang kayo ng karunungan. Napakadali namang gawin eh.
Baka alam nyo lang na walang sasagot sa inyo, kaya gano'n, hindi nyo tinatanong. Yun lang. Bakit Kasi- ka magtatanong sa kasi wala bakit? namang sasagot? Kasi bakit Kuya Jack, sarado na Biblia, di ba? Sarado yung Biblia eh. Okay, doon lang kayo umaasa. Iniisip nila doon lahat ng sagot manggagaling. Exactly. Sa kanilang pagtatanong, pumunta sila sa kakahuyan, doon sila nag-retire. They retired to the seclusion of the woods along the banks of the Susquehanna River. Mhm. Muntik pa ako doon na mabulol. Susquehanna River. Yes. Detailed yan ha. It was on the 15th day of May 1829. When they were in the act of praying, while they were engaged in prayer, a light appeared above them. Ito na naman. May liwanag na May naman. liwanag na naman. And in it, a heavenly messenger descended. May bumaba na naman ngayon. Messenger. He announced himself to them as John, known in the scriptures as John the Baptist. Take note. Sa lahat ng experience ni Joseph Smith, para ibalik ang ordinansa, ang susi ng ordinansa, may nagpapakita sa kanya. Yan ang something na unique sa aming simbahan. Dito po sa simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw, pag ibinalik ang ordinansa, may magpapakita ng may hawak ng susi na yan. Totoo. So yun si John the Baptist. Exactly. Ang pinsan ni Jesus Christ. Buong ulo, Ang no? nagbigay, buo yan. Di ba walang ulo yun? Resurrected man. Yun na. Angel eh. Oo. Ito, take note, brothers and sisters, ha? Huwag kayo masyadong malungkot. Dahil alam natin, nung pumanaw si John the Baptist, wala siyang ulo. Pero ito bumalik Exactly, dahil nung nagpakita siya kay Joseph Smith, buo ang ulo niya. Resurrected. Resurrected being pa. Bakit siya na-resurrect? Kasi si Jesus Christ na-resurrect, siya kasama doon sa fruits of the resurrection. That's right. Oo, di ba? Ang tanong natin, bakit siya nagpakita kay Joseph Smith? Di ba nabanggit natin kanina na may susi siyang ibibigay? Oo. Ngayon, ito na talaga ang detalye. Bakit siya ngayon nagpakita kay Joseph Smith? Mhm. Siya mismo nag-introduce ng sarili niya. Oo. Okay. Ito yung sinabi niya. He said he had come under the authority of Peter, James, and John, apostles of the Lord, who held the keys of the priesthood, and that he had been sent to confer upon them the priesthood of Aaron, with authority to administer in the temporal affairs of the gospel. Bakit si Peter, James, and John inutusan si John the Baptist na i-confer? Ibig sabihin, Ipagkaloob. ipagkaloob, ibigay kay Joseph Smith yan. Oo. Ano ang papel ni Peter, James, and John? Mhm. Naalala ba ninyo, brothers and sisters? Yung nasa Bible, ano yun? Matthew 16:19 na sinabi ni Jesucristo kay Peter, I give you the keys. give you the keys of heaven. Bakit sa authority ni Peter, James, and John, Mhm. dumating si John the Baptist? So, Kasi sila yung tatlong, si Peter, naghahawak ng higher powers of the priesthood. exactly, yung Melchizedek. Matthew chapter 16 verse 19, it says here, sabi ni Jesus Christ kay Peter, I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Yan. Yung kapangyarihan ni Peter na naipasa ni Jesus Christ ay gagana ang lahat ng gagawin sa lupa, tali sa langit. Kung anong pakakawala mo rito, wala rin bisa roon. Yun. Kaya tayo may sinasabing till death do us part, kasi lahat ng kakalaga mo rito, hindi mo matatali sa kabila. That's after death, pagkamatay, wala nang bisa. Wala na yon kasi wala siyang performance ng keys of the priesthood. Or ordinances. Exactly. Yan. Ordinansa na yan, hindi mo ma-perform kasi walang susi. Oo. So, ibig sabihin, sino ang may hawak ng susi ng pagbibinyag ng priesthood? Si John the Baptist. Exactly. Oo. Kaya siya nagpakita kay Joseph Smith para Oo. ibalik yung case ng priesthood at i-confer sa kanya yung Aaronic priesthood. So, yan. Yon ang dahilan kung bakit siya nagpakita. Kaya ngayon, nagbinyagan ngayon yung dalawa. No, yun ang nangyari doon. So, binigay sa kanila, nagbinyagan sila ngayon. Oo. Meron na silang susi ng pagbibinyag, no? So, yan yung yung keys of ministering of angels, yung Aaronic priesthood, na hawak ni John the Baptist. Keys of the ministering of angels and of the gospel of repentance and baptism by immersion. Yung, itong maganda dyan, balikan natin yun. Oh, Ito yung sinabi ni John the Baptist. Nung pinatong niya yung kamay niya kay kay Joseph Smith. Joseph, saying,
Upon you, my fellow servants, in the name of Messiah, I confer the priesthood of Aaron, which holds the keys of the ministering of angels, and of the gospel of repentance, and of baptism by immersion for the remission of sins. Mismo ang may susi na pinadala ng Diyos, ang may hawak para i-transfer niya yun, o i-confer niya, ipagkaloob niya yung susi ng pagbibinyag. Exactly. So may validity ba yung ating binyag? Meron. Binigyan ng instruction ni John the Baptist, si Joseph Smith at saka si Oliver Cowdery. It says here, with that authority of the priesthood key they have received, they should baptize each other by immersion. Joseph, ito yung process kasi ito yung pinagtatatanong ng mga tao eh. Paano sila nagbinyagan kung alam naman nilang wala silang authority parehas? Joseph first baptized Oliver in the nearby river. Oliver then baptized Joseph. So ganun po yung nangyari. Si Joseph muna and then si Oliver kay Joseph. So yun ang naging instructions nila after ma-confer sa kanila. Kasi gawa ng kinonfer sa kanila muna ang priesthood bago sila nagbinyagan. So may pareha silang authority bago sila nagbinyagan parehas. Tama. Okay, so again, men had been baptized under the proper authority, and in similar manner, when Jesus had gone to River Jordan to fulfill all righteousness. Ang ganda, no? Malaman mo na valid pala ang pagbibinyag dahil sa authority na meron tayo ngayon. Totoong authority ngayon. Hindi talaga natin pwedeng sabihin na lahat ng mangyayaring pagbibinyag sa mundong ito ay valid. Meron pa rin isa. Katulad ng lagi natin sinasabi, no? There should be one Lord, one faith, and one baptism. Yun ang ibig sabihin ng one baptism. Dahil yung pamamaraan na yan, dapat yung authority mo galing dun sa merong susi na may hawak niya. Pwede naman ibang magbigay eh. Pero ang kahalagahan noon, yung susi, kung sinong may hawak para paganahin yung priesthood na yan. Katulad ni Martin Luther, no? Dahil may nabasa sa Biblia at nalaman niya na hindi synchronized or in harmony yung teachings ng Roman Catholic doon sa original Church in Jesus Christ. Nagtayo siya ng sarili niyang simbahan. Ang tanong, saan galing yung kapangyarihan niya? Ngayon, sasabihin mo sa Bible lang, well, dito pa lang sa Pilipinas, may 110 million na tayong tao. Ibig sabihin, pag nagbasa ng Biblia lahat yan, at kinlaim nila na... Pwede silang pwede silang magtayo ng simbahan at pwede silang magbinyag. Wala. Binyagan tayo, binyagan fever tayo nito. Ang problema natin, kaya ako natatawa kanina, pagdating natin sa kabilang buhay, may sisisihin talaga tayo kung bakit tayo nagkabinyagan ng ganito. Ang point namin dito, brothers and sisters, yung pag-deliver or yung pag-appear. Okay, ito na in-explain namin, brothers and sisters. Pag-appear ni John the Baptist kay Joseph Smith, siya mismo ang nag-confer ng priesthood sa kanya. Yun ang pinaka-valid mo. Hindi yung binyagang kita kasi nakatapos Kasi nabasa ko sa Bible. Na magtapos ako ng 4 years ng pag-aaral. Hindi. Actually, wala ka mahanap sa Bible na magpatapos ka ng 4 years eh. Hindi sinasabi sa Bible na magtapos ka ng pag-aaral at ang pinaka-graduation gift mo ay may kapangyarihan ka na magbinyag. Ayun. At lahat ng bibinyagan mo ay valid sa langit. Hindi. Ngayon kung binyagan ko kayong lahat, wala akong authority. Manghihintay kayo sa labas. Wala tayong authority. Akala ko pa baka kapasok na tayo. hindi pala. Mali. Sorry guys. Misinformed tayo. So beware of false prophets. So, natalakay naman natin yan noon, mga kaibigan, sa Great Apostasy, yung pagkawala ng kapangyarihan, na base sa propesiya din na sa mga huling araw, naglilipa na din ang mga false prophets, magkiklaim na may power sila, magbibinyag sila, pero ang tanong, ikaw kung nakikinig ka po, no? Ha? Banggitin mo na para malaman natin. Wag. Hindi tayo gano'n, hindi tayo magdadrop ng name. Wala eh, hindi tayo makikipag-away. Tulad ng sabi natin, hindi naman tayo makikipagpasagan mo. O ikaw na may nagtayo ka ng simbahan mo, ha? Tapos kiniklaim mo, may priesthood power ka o kapangyarihan o otoridad mula sa Diyos. Kaya nagbibinyag ka. Tanong ko sa iyo, ha? Paano mo nakuha yung kapangyarihan na yan? Diba? Yung priesthood power na binibigay ng Diyos, na katulad ng binigay ni Jesus Christ doon sa mga apostles niya, ha? One by one.
by the laying on of hands na pinatong mga kamay. Yun sa'yo, paano mo nakuha yan? So, nung sinabi ni Jesus Christ sa John 3:5, maliban ang tao mabinyagan sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi siya makakaparoon sa kinaroroonan ng Diyos. Yes. So, yung pagbibinyag ni John the Baptist ay yung baptism for the remission of sins. By immersion. Immersion for the remission of sins. Paglulubog sa tubig. Paglulubog sa tubig, Ngayon, meron pang isa. Inabanggit ni Jesus Christ na isa, baptism of the The Spirit. Spirit. Maliban sa ang tao mabinyagan sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakaparoon. So, kailangan mo yung isa. Dapat valid yun na meron kang pagbibinyag sa tubig at pagkatapos mo, nabinyagan ka ba sa Espiritu? Ayun. So, yung tanong ko dyan, ito ang pinaka-something na pwede natin ibigay sa mga tao ngayon. Yes, nabinyagan ka na kung sasabihin mong Kristiyano ka. Yes, nabinyagan ka na. Ang tanong ko, nabigyan ka ba ng kaloob ng Espiritu Santo? Yun ang tanong ngayon. Kasi doon tayo magkakaiba ngayon eh. Maraming nagsabi sa akin sa mission, Elder, di mo na ako kailangan turuan yan para magpabinyag kasi nabinyagan na ako eh. Hindi nila naiintindihan talaga. Tagal na ako nabinyagan. Hindi nila alam. So ngayon, ang tanong ko sa kanya, di ba sabi ni Yesu Cristo, ikaw ay magkailangan mabinyagan sa tubig at sa Espiritu? Kung hindi ka makakapunta doon sa kaharian ng Diyos. Nabinyagan ka na ba ng Espiritu? Sabi niya, hindi ko alam yan Ibig sabihin, hindi pa. Gusto mo i-prove natin? Oh. Punta tayo ng Acts 19. Oo. Ay, oo. Yung kay Pablo, no? Kay Pablo. Oo. Puntahan natin yun. Ito. Kasi nga, hindi natin mapahalagaan yan kasi alam ng tao na binyagan na silang lahat. Yes. Ito, nangyari kay Pablo to. Si Pablo nagpunta doon sa Corinth. Makikita natin sa Acts chapter 19, verses 1 to 7. Sa 7. Yan ang storya na yan. Okay? Isa ko. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believe? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Nabinyagan na kayo, sabi niya. No? Nakasalubong sa mga tao, no, na sinasabing nabinyagan na daw sila. No? Nung tanongin siya ni Pablo, sila ni Pablo na, nabigyan ba kayo ng Holy Ghost? Na naniniwala kayo eh. Naniniwala kayo eh. Ano sabi niya na verse 3? And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto John's baptism. Sino si John? Si John the Baptist. Oo. So saan kayo nabinyagan ngayon? Nabinyagan kami sa pagbibinyag ni John. John's, nakalagay dyan, John's. John's Sabihin, baptism eh. pangalan siguro ng simbahan nila yun. And then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is on Jesus Christ. Okay. 5, Franz. And when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. So, And all men were about 12. So yung nakasalubong ni Paul, mga 12 yun sila. 12. Tinanong sila ni Paul kung meron silang Holy Ghost, sabi nila wala kaming alam dyan. So ibig sabihin, importante na meron sila noon. Ngayon, hindi pala valid yung baptism nila kasi wala silang gift of the Holy Ghost. Hindi sila naka-receive ng gift of the Holy Ghost. Yun. So ibig sabihin, nagbinyag-binyagan. Invalid din yung pagbibinyag na ginawa Meron na nila. palang nagtuturo doon na nagbibinyag na walang otoridad. Meron kahit sa time ni Jesus Christ, nung bago pa lang siya papunta kay John the Baptist, marami na sa paligid na nagbibinyagan. Pero bakit hinanap pa niya si John, na pinsan niya? Kasi yun si John ang may hawak na May case. hawak ng Case, case. tama. Pinrepair na siya bago pa ipanganak si Jesus Christ. At alam ni Jesus Christ, mas sure yun kasi nga alam nila na nandoon ang susi. Valid ngayon yung Nag-ironic. baptism niya. Oo. Kasi hinanapan niya si John eh. Ngayon, ang tanong natin, bakit bininyagan ulit ni Paul yung mga taong nakasalubong niya? Kasi nga, invalid nga yung Invalid ang baptism. baptism nila Oo. ngayon. So, hindi ibig sabihin na nabinyagan ka na, hahanap ka na lang na magbibigay sa'yo ng Oo. give up the Holy Ghost. Hindi. Hindi valid yun. Hindi. Baka pwede mo akong bigyan na lang dyan. Hindi na ako aalis sa kinalalagaran ko.
Huwag kang mag-isip ng ganyan ah. Kasi nga, one baptism nga lang. One faith, one Lord, and one baptism. At syempre, one church lang din yan. Exactly. Ah. Hindi mo ba yung sabihin na, okay, nabinyagan na ako, elder. Baka pwede mo na lang akong bigyan ng ganyan. Walang ganyang Hindi. klaseng validity. Magkakaiba kasi yung keys, mga Magkakaiba kaibigan, yan. no? Yung mga Oo. susi, no? So ngayon, naintindihan natin, ano? So ngayon, itong si Paul, nung ipinatong niya ang mga kamay nila dun sa 12 yun na nabinyagan niya, ulit ha, kasi nagpabinyag ulit sa kanya eh. Binigyan sila ng gift of the Holy Ghost and they spake, Tongues. no? Gift of tongues, no? Sabi dito, and they spake with tongues and prophesied. Prophesied. Bakit they speak with tongues? Kasi yung gift of the Holy Ghost, meron siyang kapangyarihan. Pwede ka mabigyan ng karagdagang kaalaman. Si John the Baptist ang nag-confer ng baptism of immersion. Oo. Ang tanong natin ngayon, yung ipinatong ni Paul, anong authority gamit niya doon? Anong authority? Kasi hindi yun Aaronic priesthood. Sigurado magkaiba yun. Exactly. Oo. Oo, medyo mabigat-bigat yun kasi ano yun eh, baptism of the Spirit, higher priesthood ang kailangan ro. Oo. Pero kanina nabanggit natin nung nagpakita si John the Baptist kay Oliver Cowdery at kay Joseph Smith na nagpakilala si John the Baptist na inatasan siya, sinugo siya ni Peter, James, and John Para para i-confer ang Aaronic Aaronic priesthood dahil si Peter, James, and John ang nagtataglay, may hawak ng higher priesthood. powers of the priesthood. Keys ng Yung higher keys. priesthood. So alamin natin kung ano yon. Exactly. The ancient apostles Peter, James, and John appeared to and conferred upon Joseph Smith and Oliver Cowdery the higher powers of the priesthood. And they became apostles and special witnesses of Christ. With this ordination, there was restored to earth the same authority to act in God's name that had been enjoyed in the primitive church. Yes, meron na tayong priesthood ulit sa mundo. Mundo. Ibinalik ulit ni Peter, James, and John ang higher priesthood to act doon sa gawain ng Lord dito sa mundo. That's right. Ang tanong ngayon, Franz, anong pangalan ng higher priesthood na yan? Ang tawag doon ay Melchizedek priesthood. King Melchizedek. King Melchizedek. Ito yung pinangalan sa kanya yung higher priesthood. To act on the higher work ng Lord dito sa mundo. That's right. It's a higher priesthood. Ang Aaronic priesthood, nandiyan lang yung yung pagbibinyag, sakramento. Yes. So, lower priesthood, Aaronic priesthood, no? Yes. Mm. Preparatory, lower Preparatory. priesthood. Oo. For baptism and for sacrament. For Yan, sacrament, yan. ano? Ministering of angels. Ministering no? of angels. So ngayon, itong higher priesthood na tinatawag nating Melchizedek priesthood, ito na yung pinakamataas na priesthood na pwedeng magsagawa ng ordinances katulad ng marriage or Kasama yun doon. pagpapakasal Oo. at pagsisil o pagbubuklod. Yan. Oo. Ang totoo yung Pagpapagaling ng mga may sakit. yes. Anointing and sealing. Oo. Yan. Ano? Saka may sakit yan. Pag nagbe-bless ka na may sakit, meron kang tinatawag na anointing and then sealing. Yan. Yes. So, napakagandang malaman natin, brothers and sisters, na dito sa simbahan ni Yesu Cristo ng mga banal sa huling araw, sure ang ating priesthood power. Oo. Gumagana yan. At totoo pong meron yan. So yan. At dahil dyan, na nakatanggap na sila Oliver Cowdery at Joseph Smith, no, ng Aaronic priesthood at Melchizedek priesthood, sila na ay naging special witnesses ni Jesus Christ at naging apostles. Dahil dyan, inutusan na siyang i-reestablish ang original church ni Jesus Christ. Kaya pala nung Yan. kinonfer sa kanila yung Melchizedek priesthood, naging apostle sila. Kasi kailangan ng church ng apostles bago... kasi doon kukunin ang prophet eh. Tama. Kaya pala naging prophet si Joseph Smith. Ibig sabihin, nung kanyang itinatranslate yung gold place, hindi pala siya prophet. Na hindi Hindi pa pala siya prophet. wala ba siya kapangyarihan eh? Oo nga. No, hindi yung... Doon pa lang sa kakahuyan, prophet na yung bata.
Oo. Hindi ba ganon? Hindi. Iniisip ko, 40 years old pa lang, prophet na siya. Officially, he became the prophet of restoration when he received the power, the authority to act in God's name. At galing yun doon sa Melchizedek priesthood, nung kinonfer sa kanilang Melchizedek, doon pala sila natawag as apostles. Yes. At doon nila ngayon in-establish yung church Formally. formally. That is when? April, April 6, 1830. Wow, birthday ni Jesus Christ. Ano? Birthday ni Jesus Christ. April 6, 1830, na-establish ang church. Birthday, happy Ang birthday. galing. So yun, formally kaya meron tayong tinatawag ngayong restoration, ang panunumbalik. So formally, naibalik ng Diyos ni Jesus Christ mismo ang kanyang simbahan, kapangyarihan, revelasyon sa pamamagitan ni Joseph Smith Junior. Jr. Yes. Ayun. Salamat po kay Joseph Smith Jr. dahil sa kanya ay naging instrumento siya para ibalik ng Diyos Mm. ang kanyang simbahan dito sa mundo. Merong priesthood powers, priesthood keys. So makakatanggap na ngayon siya nga ng revelation. Nabuo ang simbahan, organized with 6 members. Kasi sa batas nung time na yon, no, pwede kang magtayo ng simbahan pag meron kang at least 6 Six na members. members. Ng church. So, nag-comply pa rin sila sa batas ng Sa lupa. batas ng nung lupa. time na yun. Kailangan nila sumunod doon kasi until now we are still subject sa batas ng lupa. Oo.